Taob si Romualdez kay VP Sara kahit may pangalan ang tulong ni Tamba. Si VP Sara, sigaw ng taong bayan. Aba. So, etong balitang ito ay nagmula kay Robin Sweet News. Ayan, syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa videong ito at ang inyong kadaldalan to the max ngayon. So huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Binatikos ng taong bayan ang ibinigay na tulong ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil nga ang kanyang tulong ay mayroon na namang pangalan na kabalandra na may tuturing nga na isang gawain ng e-politiko. Pero tingnan mo naman ang tulong mula Davao. Walang nakalagay na pangalan. Malinaw na walang halong politika ang tulong. Tulad na lamang nitong relief operations from Speaker Martin Romualdez. Nag-abala pa talagang maglagay ng sticker sa isang mineral water. Kaya't heto ang sabi ng Batikan journalist na si Jay Sonza. Ang alam ko po, wala ni isang kusing o sentimo ang galing sa bulsa ni Mr. Tambaloslos. Pera po nating lahat ang pinambili at ginastos upang ipamahagi itong mga relief goods. Tama na ang pang-eepal mo Romualdez. Ayaw mig-alarang ondo, butete kanda ko. Ito naman ang sabi ni Ms. Cosette Laureta Chu. Ang linaw ng pangalan. Talagang nakaiko talaga, no? Talagang speaker. Martin. Tapos, yung tubig, tingog. Grabe. Talagang hindi mo makakalimutan kung sino yung taong nagbigay sa'yo nun. Choose the kind of Philippines you want to live in. Choose the public servant you want to lead you. Choose the morals and dignity you want our children to have. Kaya naman mababa ang nakukuhang ratings ni Romualdez dahil nga sa pamumulitika at pakikiepal. Sa isinagawang survey ng SWS, ang public satisfaction ni Vice President Sara ay plus 61 rating. Very good ang satisfaction. Samantalang Romualdez Crocodilos ay plus 28 lamang. Moderate ang satisfaction. Ang baba. Ganito nga talaga ang kalalabasan o resulta ng iyong tinatrabaho. Ang pamumulitika at pakikiepal. Kaya naman laging mataas. Kasi kung tutusin, no, hindi pa kasi ngayon panahon ng pamumulitika. No? At saka kung ikaw naman is magbibigay ng tulong, mas maganda siguro kung talagang kusang loob mo. Kahit wala kang pangalan. Kahit ikaw yung representative na pumunta dyan, na pumunta ka, magpakita ka sa mga tao, na tumutulong ka, kahit hindi mo na siguro ilagay yung pangalan mo roon. Kasi matatandaan ng mga tao yan kung ano yung nagagawa mo sa kanila. Hindi naman sila bulag o bingi sa nangyayari. No, hindi na kailangan yan. Kasi kung ilalagay mo dyan yung pangalan mo, no, sa lahat ng mga binibigay mong tulong, mag-iisip lang sa'yo na namumuliti ka lang yan. Hindi bukal sa kalooban yan. Diba? Iba talaga yung tumutulong na wala ka nilalagay na pangalan. Yung kusa mo talaga, no? Na hindi ko na kailangan ilagay pangalan ko dyan. Kasi gusto kong tumulong. Diba may mga tumutulong na ganun? Kay Fernando po nga, diba? Nagulat tayo. Ang dami palang tinulungan ni Fernando pero walang pinagsasabi si Fernando po Junior na kung sino-sino yung mga tinulungan niya. Nagulat na lang tayo nung nawala siya. Nung yumao siya is naglabasan yung mga taong tinutulong. Ganun yung masarap eh. Diba? Nare-recognize ng mga tao kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo na kailangan ipangalandakan sa kanila o isampal sa kanila yung tulong na naibigay sa kanila. Si Vice President Sara sa kanyang mga ratings kasi nakikita mo naman sa kanyang gawa at kilos. Hindi nakikiepal, walang pamumulitika ang kanyang tulong. Kasi nga, bukal sa kanyang kalooban, malinis ang hangarin, talagang tunay at tapat, mayroong malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino, di gaya ng isang Romualdez. Ayun, no? So, tignan natin itong SWS survey, no? For the top national officials and their net satisfaction rating. And, ayan po, no? So, si President Ferdinand R. Marcos got 47% satisfaction rating. VP Sara Duterte got
61%, which is very good. Next is Juan Miguel Zubiri with 44%, which is good. And Ferdinand Martin Romualdez with 28%. So, moderate. Parang alak lang Drink moderately. Diba? So, kita naman natin, no? Kahit anong gawin yung paninira, no? Ay okay, no? Okay naman ang naging satisfaction ratings, no, ng ating presidente, and of course ng ating vice president, no, na si VP Inday Sara. At yung bida-bida at binibida nila, no, at binibida ng administrasyon na to, no, na si Romualdez, abay, drink moderately. Diba? So, kitang-kita. Kasi naman, bakit kasi? Sa pagpalagay natin sabihin hindi ako nangangarap magkaroon ng mataas na posisyon. Gusto ko lang tumulong sa mga tao. Kung gusto mo lang tumulong sa mga tao, kung hindi ka nangangarap na tumakbo sa mataas na posisyon, hindi mo na kailangan ilagay yung pangalan mo dyan. Kasi gusto mo lang tumulong. Diba? Ika nga, may kasabihan tayo, nakikita ng taas kung ano ang ginagawa mo kahit hindi mo na ilagay ang iyong pangalan. Diba? Kahit nga ibigay niya lang sa mga tauhan niya. Basta, yung tulong na yan para doon sa mga nangangailangan. Kung gusto mo lang tumulong talaga, na wala kang tatakbuhan. Pero kung may tatakbuhan ka, syempre, alam mo na yan. Medyo maglalagay ka doon sa mga sako-sako ng pangalan. Mga kung ano-ano, katulad yung mga tubig. Imbis na Wilkins, pangalan niya nakalagay. Diba? Pero, wala talagang ganyan ang nangyayari. Yung ratings, medyo mababa. Parang magsasayang lang din ang pera o effort dyan kapag tumakbo. Hindi talaga sa totoo lang. Kung ako, ganyan ang ratings ko, mababa. Hindi na, matutulog na ako sa bahay. Hindi pa ako mababawasan ng pera para. Diba? Kasi nakikita mo naman, taas ni BP Sara. Ay, lalo na kung tumakbo si Tulpo. Hindi baka silang dalawa lang maglaban. Wala na nga akong makikitang magiging kalaban ng dalawa. Baka sila lang yung maglaban sa eleksyon. Hindi kaya yung presidential, dalawa lang. Ewan pa natin kung tatakbo yung dalawang yan. Hindi natin alam, no? Pero sa tingin ko, sa nangyayari ngayon, baka tumakbo si BP Sara. Sinasabi na nga ng iba na, kaya tumutulong yung si BP Sara para pag nanalo, plastic kasi yan. Ginaganon daw si BP. Ginaganon si BP Sara, nakikita sa ibang comment. Na sabi, pag nanalo, magiging pro-China na tayo. Alam nyo ba, ng panahon ni Duterte, pwede naman tayo maging pro-China na Pwede na tayong i-connecta sa China, hindi naman niya ginawa Hindi ba kayo marunong makinig dun sa mga sumasayaw lang sa tugtog? Diba? Sayaw lang tayo sa tugtog. Kung ano yung tugtog na pinatutugtog ng China, sinasayaw lang natin. Ako, ayoko ng China talaga. No? Ibig sabihin, ako, yung mga paniniwala ng mga China, yung mga pungsoy-pungsoy, naniniwala, gusto ko yan. Kahit nga yung mga binibenta nilang mga gamit, gusto ko rin yun Kasi mura. Wag nyo akong kayo, may mga made in China din kayong gamit, maging practical lang tayo sa buhay natin. Ang ayoko lang sa kanila, yung ginagawa nilang pananakop sa atin. No? Ang Pilipinas ay para sa Pilipinas lang. No? Ang mga lugar dito, nasasakupan ng Pilipinas. No, hindi pa pwedeng iangkinin ng kung sino-sino. Kaya ako ayoko nung ginagawa ng China sa ganun klase. Pero kung iisipin nyo, di dapat nung panahon pa ni PRRD, inano niya na tayo sa China. Nilaglag niya na tayo. Di ba? Dapat ganun na. Kung baga sumayaw lang siya sa tugtog na gustong tugtugin ng China. Di ba? Kasi di tayo sasayaw sa tugtog, magkakaroon ng matinding gera. Alam nyo ba, maiisip nyo kung lalaban siya ng matindi? O kung lalaban siya ng matindi, sino ang magsasuffer? Tayong lahat. Kala nyo ba kahit magbakbakan sila dyan, magbakbakan ng China at Pilipinas, kala nyo dyan sa West Philippine Sea, kala nyo hindi tayo maaapektuhan? Maaapektuhan tayo. Kaya napagkamalan sila na, pro-China. Tapos sinasabi nga na iba, nagsalita nga si FPRRD na, dagat lang naman niya, bigay nyo na. Kasi nagsalita ng ganun pero, hindi naman binigay wala naman Kung hindi ka marunong sumayaw sa tugtog, sa alam mong panahon na hindi mo kakayanin ang labanan, matatalo ka.
kailangan marunong kang may tawag doon eh. Marunong kang ng kalaban, 'di ba? Kailangan mo siyang sakyan, pero huwag ka naman magpapaabuso. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Ganun yung ginawang taktika. Ako talaga dito mga Lods, no? Kung sino talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan based sa kanilang performance. So, obvious talaga na andyan pa rin ang tiwala, no, ng taong bayan. 'Di ba? Lalo na, no, sa ating DepEd Secretary and VP Inday Sara. Kasi 'di ba, despite of all na nangyayari, no, sa politika ngayon, pero hindi pa rin natitinag ang tiwala ng mga tao, no, kay VP Inday Sara. Basahin natin. Secretary of Justice press statement on the jurisdiction of the ICC over the Philippines, February 9, 2024. As the Secretary of Justice, I firmly assert that the ICC holds ulitin ko holds no jurisdiction over the Philippines. Aray! Nasaktan ang mga nag-expect ng malaki sa ICC. Diba? Simula pa lang, wala talaga silang karapatang magdakip ng mga Pilipino. Lalo na si former President Duterte, 16th, di ba? President yan ng Republic of the Philippines. Nag-iisip ba kayo? Ano na lang kayo iisipin ng buong mundo? Di ba? Kung iaalaw natin ang isang dayuhan, di ba, ay mag-rule over, no, sa ating justice. Kung dito nga, hindi nila mapatunayan, di ba? Sa mga ibang lahi pa kaya. Our nation as a sovereign... Parang nga nangyayari yung ICC makikinig sa chismis. Totoo ba ang chismis? Parang nado the business. Di ba? Sabihin, ito si Duterte, ganto yan. Sige, hulihin natin yan. Ganun baka bobo ICC. That's ko naman. Tama sinabi ni Minister Rildocan dito nga sa bansa natin, hindi na patunayan eh. So, iniisip kasi ng mga gusto magpakulong kay Duterte, dito sa bansa, pinapanigan kasi dito yan eh. No, iyakan tayo, gusto natin ICC doon sa ibang bansa. Kukwento natin kung ano yung ginawa ni Duterte dito. Baka mamaya, siyempre, imbis na yung mga masasamang elemento rito sa atin ng pinuksan ni FRD, baka sabihin nila, pati yung mga inosente, dinamay dyan. Dami. Nagkaroon ng malang Hitler dito sa mga exage na. Siyempre, ICC, What happened? What's that? We will arrest that. What's the warrant of arrest? Diba? Parang ginawa niyo naman ututo yung ICC bandang huli. Possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. Ito din kasing Secretary of Justice, ang dami nyo pa kasing paek-ek-ek-ek. Diba? Ang dami nyo pa kasing pasikot-sikot. Diba? Sabi nga mismo ni President BBM na walang karapatan at hindi dapat ialaw ang ICC. Kayo kasi, nilalaro nyo ang media, pinapaikot-ikot nyo. May pasabi-sabi pa kayong pinag-aaralan. Ang pagpasok ng ICC, di ba? Tingnan mo, asang-asa na tuloy yung, di ba, mga nag-e-expect na talagang tatalab yung ICC. Sabi siguro nila, kasi nga nagsalita yung DOJ, di ba? Pag-aaralan namin yan, pinag-aaralan namin yan. So, ibig sabihin niya si Trillanes. Ganun, yes! Makukulong ka kaya pinag-aaralan. Tapos narinig nila nagsalita si PBBM. Walang jurisdiction dito ICC, hindi namin sila sinusuportahan. Trillanes. Kaya nakita natin doon sa isang sa thumbnail nakaganon. Depressed. Ay, nako yan ang mga kawawa naman yung mga nabigo dyan. Masyado nyo kasing yung dilawan hindi OJ kasi ayaw nyo pa-diretsuhin. Parang ginagawa nyo loto, ibinobola nyo bago nyo ipakita yung numero. Na-excite tuloy. Tapos hindi pala sa kanila yung hindi pala sila tatama.
Diba? Kaya Trillanes, no? De Lima, at saka yung mga nag-e-expect na ang akala nila magro-rule over yung ICC. Better luck next time. Ayun, natating nato kaya ng video na nagbula kay Robin Sweet News. Ayan ha, mga katunay ha. Kayo, mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating napanood at binigyan ng reaksyon? Siyempre, yun si Mr. Real Talker. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.